Pumasok siya sa isang paaralang akala niya ay ordinaryo lang pero may isang silid doon na hindi binubuksan at isang babaeng hindi marunong tumanda. Ngayon, kahit nakaalis na siya sa lugar na iyon, parang may bahagi ng paaralan na sumama sa kanya. Handa ka na bang pakinggan ang kwento ng mahiwagang babaeng napunta sa aming paaralan at ng mga kabataang hindi na muling naging normal pagkatapos noon? Disclaimer. Ang kwentong ito ay batay sa salaysay ng isang tagapakinig at ipinapahayag sa layuning magbigay aliw at kilabot. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay maaaring nagkataon lamang. Ipinapayo rin na ito'y panoorin ng may gabay kung kayo ay sensitibo sa mga kwentong kababalaghan. Ano iyon? Yun ang tanging nasambit ng isa sa mga estudyante nang biglang may humagibis na anino sa labas ng bintana, kahit nasa ikatlong palapag sila ng lumang gusali. Walang hangin, walang ibon, walang kahit anong dapat naroon pero may nakita sila. At mula noon, nag-iba ang takbo ng mga araw nila sa liblib na paaralang matagal ng may bulong-bulungan. Malalim sa kabundukan ng probinsya, may isang eskwelahan na tila nakalimutan na ng panahon. Bihira ang signal ng cellphone, madalang ang mga bisita, at ang mismong daan papunta roon ay isang masalimuot na habambuhay na lakaran kung walang sasakyan. Mula Lunes hanggang Sabado, halos isang mukha lang ang magkakasama sa paaralan, mga batang masayahin, ilang guro, at ang mahigpit na prinsipal na laging may rosaryong nakasukbit. Pero sa kabila ng katahimikan, may ibang presensya sa lugar na iyon. Noong pumasok ang pasukan, walang nakapansing may kakaiba. Karaniwan lang ang lahat. Hanggang isang araw, dumating ang isang babae. Maputi, mahinhin, at napakaganda ng ngiti, isang bagong guro raw mula sa Maynila, ayon sa prinsipal. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero palaging nakatingin sa malayo, parang may inaabangan. Nakaputing bestida, laging malinis, laging amoy sampagita at tila laging malamig ang paligid tuwing dumaraan siya. Ano ng pangalan niya? Tanong ng isa sa mga estudyante. Ma'am Lia daw, sagot ng janitor, pero tila nag-aalangan din ito. Basta huwag kayong masyadong magtanong. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ng mga bata at guro ang mga kakaibang pangyayari. May mga ibong biglang namamatay sa tabi ng silid-aralan, mga notebook na nawawala at biglang napupuno ng mga sulat na hindi kanila ang sulat kamay. May estudyanteng nahimatay at umuungol habang tulog, nagsasabing ihuwag mo akong kunin. Ma'am, wag po, kahit hindi naman si Ma'am Lea ang kaharap. Isang gabi, may naiwan sa paaralan para sa group project, 4 na estudyante, 3 babae at isang lalaking miyembro ng grupo. Habang abala sa paggawa ng poster, napansin nila ang may babaeng nakatayo sa labas ng classroom, nakatitig lang sa kanila. Wala namang gate pass, at wala ring dapat na guro sa oras na iyon. Pinagmasdan nila, pero nang sumilit sila sa labas, wala na ang babae. Kinabukasan, isa sa kanila ang hindi na pumasok. Ayon sa nanay, hindi raw tumitigil sa pagsigaw ang anak sa tuwing isasara ang ilaw. Ayaw ko ng madilim. Nandun siya, ma. Nakatingin lang siya. Kahit ang mga matatanda sa baryo ay tila umiiwas pag napag-usapan ang bagong guro. May isang lola na tahimik lang, pero isang gabi, tinanong niya ang prinsipal, bakit mo pinabalik yun? Akala ko ba natapos na tayo sa sumpa ng lugar na yan? Pero bago pa man ito sagutin ng prinsipal, naputol ang kuryente sa buong paaralan. Naging laman ng bulong-bulungan si Ma'am Lia. Hindi raw siya kumakain kapag may faculty lunch. Hindi rin siya kailanman nakikitang pauwi. At sa mga estudyanteng nakakalimot magdasal bago umuwi, may ilan sa kanila ang nawawala ng ilang oras at natatagpuan sa ilalim ng puno ng balete, hindi makapagsalita. Isang hapon, nag-aya ang ilang estudyante na sundan kung saan umuuwi si Ma'am Lia. Sinundan nila ito mula sa likod ng paaralan, patawid sa damuhan, papunta sa masukal na bahagi ng gubat, hanggang sa napadpad sila sa isang lugar na hindi nila kilala. Isang bahagi ng kagubatan na tila hindi minsan inapuntahan ng sinuman. Doon, huminto ang babae, tumalikod, at mumiti sa kanila, pero ang ngiting yun ay hindi para sa tao. At noon nila napansin, wala siyang anino. Kaya mo bang bumalik pa sa paaralang iyon pagkatapos ng nalaman mo? Paano kung ang akala mong guro ay isa palang nilalang na noon pa man ay parte na ng lugar, at hindi na aalis,
kahit anong panahon ang lumipas. Chatip said, nang nakita ng 4 na estudyante na walang anino si Ma'am Leah, napaatras sila sabay-sabay, parang otomatikong may humatak sa kanila pabalik. Walang nagsalita. Walang nagtanong. Pero alam ng bawat isa na may hindi tama. Hindi nila inabutan kung saan tuluyang nagtungo ang guro, naglaho ito, literal. Sa isang kisap mata, wala na siya sa kinatatayuan. Nagsimula na ring bumigat ang hangin, parang may nakababad sa kanilang balikat na malamig at basa. Kinabukasan, nagkatinginan lang sila sa klase, tahimik. Pero ang katahimikan ay parang mas nakakabingi kaysa sa ingay. Wala sa kanila ang naglakas loob magsumbong. Hindi dahil sa takot na mapagalitan, kundi dahil sa mas malalim na takot na baka may masamang mangyari kung magsasalita sila. Mula ng araw na iyon, napansin nilang mas madalas na sila nitong tinatawag. Isa-isa, pinapapunta sa faculty room. Pero pagbalik nila, parang laging pagod ang mukha, parang may kulang sa kanila. Isa sa mga babae, si Mae, na dating palabiro, biglang naging tahimik. Lagi raw siyang nilalamig kahit tirik na tirik ang araw. Nagsimulang magbago ang paligid. May mga parte ng paaralan na dati maaliwalas, pero ngayon tila kinukubkob ng alimuong. Ang dating silid-aklatan na puno ng alikabok ay biglang laging nakaayos. May mga librong lumalabas na hindi naman nakita ng librarian dati. At isang beses, nakakita ang janitor ng lumang yearbook na may larawan ni Ma'am Leah sa faculty section, pero may petsang 1,995. Imposible dahil di hamak na mas bata pa siya sa hitsura nito ngayon. Mula noon, nag-umpisa na ring magkasakit ang ilan sa mga bata. Lagnat na walang paliwanag, bangungot gabi-gabi, at tila mas madalas ang pagkawala ng mga gamit, panyo, buhok, balpen, o kahit lumang sapatos. Mga bagay na hindi mahalaga kung tutuusin, pero kapag pinagsama-sama, parang may binubuong bahagi ng pagkatao ng bawat nawawalan. Ang pinakamatinding nangyari ay isang gabi nang naiwan si Enzo, ang kaisa-isang lalaking kasama sa 4. Habang pauwi na siya galing remedial class, naisipan niyang dumaan sa shortcut sa likod ng paaralan, sa mismong daan kung saan nila sinundan si Ma'am Leah. Sa kalagitnaan ng damuhan, may narinig siyang humahaplo sa dahon. Mahina lang. Parang babae na umuungol. Paglingon niya, may isang figurang nakaupo sa lilim ng puno, humahagulgol. Nilapitan niya ito sa pag-aakalang estudyanteng naligaw. Pero nang malapit na siya, tumigil ang babae sa pag-iyak, at dahan-dahang lumingon, walang mata ang mukha nito. Puting laman lang at basang buhok ang bumalot sa aninag ng mukha. Tumakbo si Enzo pabalik, halos mabali ang paa sa damuhan. Mula noon, hindi na siya pumasok. Ayon sa nanay niya, sinasabi raw ni Enzo na nakikita niya lahat, at bumabalik si Ma'am gabi-gabi para kuhanin kung anumang iniwan niya. Hindi rin daw siya makatulog sa sariling kwarto, at palaging pinipilit na may kasama sa kama. Habang ang lahat ng ito'y nagaganap, ang prinsipal ay nanatiling tahimik. Parang walang alam. Pero isang hapon, aksidenteng narinig ng isa sa mga estudyanteng babae, si Diane, ang usapan nito at ng isang matandang babae na may dalang buntal na sombrero at pulang panyo sa liig, isang albularya marahil. Hindi pa rin siya umaalis, tanong ng matanda. Bakit mo siya pinayagang makapasok ulit sa eskwela? Wala akong magagawa, sagot ng prinsipal. Hindi siya tao. Isa siyang bahagi ng lugar na to, at doon nagsimulang mabuo ang malaking tanong. Hindi lang ba si Ma'am Leah ang hindi tao o mas marami pa silang kasama sa paaralang iyon na matagal nang nagkukubli sa anyo ng mga guro at kawani. Simula nang hindi na pumasok si Enzo, tila lalo pang naging madilim ang aura ng buong paaralan. Kahit tirik ang araw, pakiramdam ng mga estudyante parang laging makulimlim. Ang mga halaman sa paligid ay nagsimulang malanta, at ang dating masiglang mga bulaklak sa harapan ng paaralan ay isa-isang natuyo, para bang may masamang enerhiyang bumabalot sa lupa. Si Diane, isa sa 4 na estudyanteng unang nakakita sa totoong anyo ni Ma'am Leah, ay nagsimulang makaranas ng panlalabo ng paningin. Sa tuwing siya'y titingin sa salamin, hindi na siya sigurado kung sarili pa rin niya ang nakikita. Isang beses, habang nagsusuklay,
biglang nagdilim ang paligid at nakita niya ang sarili niya sa salamin na nakangiti, kahit hindi naman siya ngumiti. Nang igalaw niya ang kanyang ulo pakaliwa, gumalaw ito pakanan. Parang may isa pang siya na hindi niya kontrolado. Mula noon, tinakpan na nila ang mga salamin sa silid-aralan. Habang lumalala ang takot ng mga estudyante, napansin din ng guro sa Values Education, si Sir Jerry, ang mga pagbabago. Isa siya sa matagal nang nagtuturo sa paaralan at bagamat kilala sa kanyang pagiging seryoso, hindi niya maikubli ang pagkabahala. Nagsimula siyang magtanong sa mga lumang records ng faculty. At doon niya nadiskubre na hindi lang si Ma'am Leah ang misteryoso, kundi may ilang dating guro rin sa paaralan na hindi kailanman umalis pero hindi rin nakita muli. Nasa talaan pa rin ang pangalan nila, ngunit wala ng mukha o kahit anong retrato. Isang gabi, habang pauwi si Sir Jerry galing sa faculty office, may narinig siyang mahinang iyak mula sa music room. Walang dapat na tao roon. Nang silipin niya ito, nakita niya ang isang batang babae, nakatalikod, suot ang lumang uniforme ng paaralan, ang disenyo na ginagamit pa noong dekada 90. Tinawag niya ito, ngunit hindi ito tumugon. Nang lapitan niya, saka lang ito tumayo at humarap sa kanya, subalit wala itong mukha. Isa lamang itong manipis na katawan na parang walang laman, ngunit may pulang mata sa gitna ng dibdib. Mula noon, hindi na rin bumalik si Sir Jerry sa klase. Ang mga estudyante ay nagsimulang magkwento sa isa't isa, lihim na nagpapalitan ng mga karanasan. May isang grupo sa grade 1-0 na nagkumpirmang may naririnig silang mga hakbang sa bubong tuwing 3 oras kahit wala namang taong natutulog sa paaralan. Ang ilan ay nagsabing may mga guro silang nakikitang pumapasok sa mga silid na wala namang pinto at hindi na nakikitang lumalabas. Ang takot ay unti-unting naging paranoia. Lahat ay pinagdududahan. Lahat ay tila may itinatago. At habang sinusubukang intindihin ng mga estudyante ang mga pangyayari, nabunyag na may mga magulang na rin ang nagrereklamo dahil ang mga anak nila ay nagsimulang magsalita ng hindi maintindihang wika habang tulog, at may mga sugat na parang kagat ng hayop sa braso o likod. Isang gabi, nagdesisyon sina Diane, Mae, at ang isa pang kasama nilang si Carla na magtungo sa lumang kwarto ng mga archives. Gusto na nilang malaman ang buong katotohanan. Gamit ang lumang susi na lihim na nakuha ni Carla mula sa drawer ni Sir Jerry, binuksan nila ang pintuan. Amoy amag, alikabok, at dugo ang sumalubong sa kanila. Sa loob, may mga lumang litrato ng klase, mga lumang guro, at isang altar na may nakasinding kandila, kahit walang kuryente. Sa gitna ng altar, naroon ang isang lumang itim na larawan ni Ma'am Leah, ngunit may kakaibang hitsura, hindi siya mukhang tao. Ang kanyang mga matay mapula, at ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga, may tila humuhugot mula sa loob ng larawan. Nang biglang pumatay sindi ang ilaw sa silid, narinig nila ang boses na bumubulong mula sa likod. Hindi kayo dapat nandito, nagmadali silang tumakbo palabas, ngunit ang daan pabalik sa hallway ay tila nag-iba. Ang pinto sa dulo na dati nilang nilabasan ay naging pader. At sa gilid ng silid, isang pares ng mata ang dahan-dahang bumubukas mula sa sahig mismo, hindi lang basta mata ng tao, kundi mata ng isang nilalang na matagal nang natutulog at ngayon ay unti-unti nang nagigising. Nagkatinginan ang tatlong dalaga habang unti-unting lumalawak ang biyak sa sahig, kung saan lumilitaw ang mga matang hindi kayang ipaliwanag. Ang init ng kanilang hininga ay naupos ng malamig na simoy na biglang sumingit sa silid, kasabay ng pagpatay ng kandila sa altar. Nabura ang tanging liwanag na nagsisilbing tanglaw nila sa madilim na archive room. Sa ilang segundong katahimikan, tanging tibok ng kanilang puso at mahinang yabag mula sa kung saan-saan ang maririnig. May tumitingin sa atin, bulong ni Carla, halos hindi naririnig. Napahawak siya sa braso ni Mae na nanginginig na ang tuhod sa sobrang takot. Hindi to basta multo, hindi siya humihinga. Sa dilim, may naramdaman silang malamig na hininga sa batok. Mabilis nilang sinindihan muli ang kandila gamit ang lighter na dala ni Diane, ngunit pagbalik ng liwanag, may mga marka na sa sahig, parang kinamot ng mahabang kuko. At sa sulok ng kwarto, may isang nilalang na nakaupo, baluktot ang katawan na parang nadurog sa loob ng kabaong. Hindi ito gumagalaw, pero ang presensya nito ay bumabalot sa buong silid, parang kalamnan ng takot na tumatalukbong sa isipan nila.
Hindi na to biro. Kailangan nating lumabas, udyok ni Diane. Ngunit nang muli silang sumubok buksan ang pinto, wala na itong doorknob. Pader na lang ang kinakapitan nila. Si Maye, sa labis na takot, ay napaupo sa sulok at nagsimulang umiyak. Subalit sa pagluha niya, may napansin silang lahat, ang aninong dating nasa likod ng nilalang ay gumagalaw ngunit hindi ito sakto sa katawan. Gumagalaw ito sa sariling ritmo, waring may sariling isip. Samantala, sa labas ng silid, walang kahit sinong guro o estudyante ang nakapansin na nawawala sila. Parang hindi sila kailanman pumasok sa paaralan. Ang attendance sheet ay blanko sa pangalan nila. Ang mga kaibigan nila ay parang walang alaala na kasama nila sa klase. At sa classroom nila, may bagong upuan na walang pangalan, isang bakanting espasyo na tila naghihintay mapunan. Sa loob pa rin ng archive room, nakaramdam si Carla ng pagkahilo. Napaupo siya sa sahig at nagsimulang sumuka, ng itim na likido na parang usok ang kulay at gumagalaw. Tumulo ito sa sahig at nagsimulang bumuo ng hugis ng mukha ni Ma'am Lia, ngunit may mahahabang sungay na parang sa kambing. Hindi tayo makakaalis hanggat hindi natin alam kung anong gusto niya, bulalas ni Diane, na ngayon ay pinipilit pigilan ang sarili sa pagputok ng emosyon. Gusto niya tayong makita malaman kung sino tayo. Ngunit sa puntong iyon, hindi na nila alam kung sino pa sila. Sa bawat oras na lumilipas sa silid na iyon, may bahagi ng kanilang alaala ang parang nawawala, pangalan ng mga kapatid, pangalan ng nanay, mga lugar na pamilyar noon, pero ngayon ay parang usok sa utak. Sa gitna ng gulo, isang matinis na tunog ang pumuno sa kanilang tenga, isang mahabang huni na hindi gawa ng anumang hayop o makina. Tumigil ang lahat ng tunog sa paligid, at isa-isang nagbukas ang mga kahon sa paligid nila. Lumabas mula sa mga ito ang mga lumang uniform, mga sirang sapatos, mga larawan ng mga batang nawawala, mga estudyanteng matagal nang hinahanap ng kanilang mga magulang. Si Maye, sa hindi maipaliwanag na lakas ng loob, ay biglang tumayo at sumigaw, "Ano ba talaga ang gusto mo?" Tumahimik muli ang paligid. Isang basag na boses ang narinig nila, tila galing sa pader mismo, "Wala na kayong uwian, kayo na ang susunod." Napapikit si Carla at humagulgol. Nang muli niyang idilat ang mata niya, naroon na ang nilalang, nakadikit sa mukha niya, ngunit hindi pa rin gumagalaw. Mata sa mata. Ngunit ang sa nilalang, wala, madilim lang na puwang, parang butas sa kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Diane na wala ng katiyakan kung lalabas pa sila ng buhay sa kwartong iyon. Hindi lang ito tungkol kay Ma'am Lia, ito ay tungkol sa buong lugar. Ang paaralang iyon ay hindi simpleng gusali. Isa itong bibig, isang nilalang na matagal ng gutom at ngayon ay muling naghahanap ng susunod na lunukin. Ang lahat ng liwanag ay tila lumamon ng dilim. Ang kandilang hawak ni Diane ay unti-unting naupos, habang ang hangin sa silid ay lalong bumibigat. Parang may nakasabit sa kanilang liig, mahigpit, malamig at nagpapahina ng tuhod. Si Carla, matapos masuka ng itim na likido, ay tila wala ng malay. Nangingisay siya sa isang sulok habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki at walang kinikilala. Si Maye naman ay patuloy sa pag-iyak, ngunit ang mga luhang umaagos mula sa kanyang mga mata ay hindi tubig kundi kulay abong parang abo. Hindi na to normal, bulong ni Diane, nanginginig ang kamay habang yakap ang kandila na unti-unti na ring naupos. Pilit niyang pinipigilan ang takot, pero ramdam niya na pati ang kanyang sariling katawan ay unti-unti nang sinusuko ng lugar na ito. Hindi ito basta multo. Hindi rin ito simpleng nilalang. May mas malalim na ugat ang lahat ng ito. Napatingin siya sa larawan sa altar, ang imahe ni Ma'am Lia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang parehong larawang nakita nila kanina. Nagbago ito. Ang mukha ay ngayon tila pamilyar, masyadong pamilyar. Sa kanyang pagkagulat, unti-unting bumubuo ang itsura sa larawan ng sariling mukha ni Diane. Parang salamin, pero may kakaibang pagkakaiba, mas maitim ang mga mata, mas malamig ang ngiti. "Bakit ako?" halos pabulong niyang nasambit. Sa likod niya, biglang nagsalita si Carla. Hindi na siya nangingisay, ngayon ay tuwid na ang katawan at diretsong nakatitig sa kisam. Ngunit ang boses niya ay hindi na kanya. "Alam mo na kung bakit ikaw.
Ikaw ang huling susi. Napaatras si Diane. Anong ibig mong sabihin? Ngunit hindi na sumagot si Carla. Sa halip, unti-unting nagsimulang lumubog ang kanyang katawan sa sahig, na para bang nilulon siya ng mismong kahoy. Walang sigaw, walang pagpalag, tanging malamig na tunog ng kahoy na nababasag at katawan na nawawala. Si May ay hindi makagalaw. Hawak pa rin niya ang kanyang mukha, na ngayoy tila natutuklap ang balat, parang may sinusubukang ilabas mula sa loob niya na hindi na niya mapigilan. Umiiyak siya habang bulong ng dasal, pero para bang walang epekto. Parang wala ng Diyos sa kwartong iyon. Maya-maya, biglang nagliwanag ang buong silid, pero hindi liwanag ng ilaw. Kundi pulang liwanag, parang apoy, ngunit malamig sa balat. Sa gitna ng silid ay may bumukas na luma at bulok na pintuan, isang bagay na hindi nila nakita kanina. Mula rito ay may lumabas na babae. Maayos ang anyo, payapa ang mukha si Ma'am Leah. Ngunit ngayon, mas malinaw na. Hindi siya humihinga. Hindi rin siya kumikibo. Tumigil siya sa tapat ni Diane at nagtanong, naalala mo na ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngumiti lang si Ma'am Leah, ngunit hindi iyon ngiti ng pag-unawa, kundi ng isang nilalang na matagal nang naghintay. Bakit mo sa tingin kaya mong makalabas, kung ikaw ang dahilan kung bakit sarado ang pinto? At doon nagsimulang bumalik kay Diane ang mga alaala, mga panaginip na akala niya ibangungot lang, mga mukhang pamilyar pero wala siyang matandaang pangalan. Sa isang iglap, bumalik ang larawan ng isang batang babae, isang batang nawawala, taong 1,995. Ang batang nawawala ay siya. Siya ang nawawalang bata. Hindi siya estudyante ng panahong ito. Isa siyang kaluluwang naipit sa pagitan ng mga panahon, muling nagkatawang tao, ngunit hindi kailanman tunay na lumisan. Ang buong paaralan ay tila paikot-ikot lang sa parehong sumpa, at siya ang sentro, ang simula, ang sanhi. Hindi mo sila maliligtas, dagdag ni Ma'am Leah. Pero baka mapalitan mo sila. Muli na namang nabuksan ang pader, at mula rito ay may mga kamay na lumabas, mahahaba, payat at kulay abo. Hinila si Mae, habang si Diane ay nanatiling nakatayo, hindi makapili, tatakbo ba siya? Lalaban ba? O tuluyan na siyang magiging bahagi ng nilalang na hindi niya alam na siya rin pala ang pinagmulan? Sa puntong iyon, tila wala na siyang pagpipilian. Lahat ng lumaban nawala. Lahat ng nagtanong hindi na muling nakita. At ngayon, siya na ang tanging natira. Kung ikaw ang nasa lugar niya, ano ang gagawin mo? Sa tingin mo, makakaligtas pa kaya si Diane? O nakatakda na siyang tuluyang lamunin ng paaralang nilamon ng sarili nitong kasalanan? Nanginginig si Diane habang patuloy ang paglalim ng pag-unawa niya sa katotohanan na siya ang nawawalang bata, na hindi siya tunay na kabilang sa panahong ito, at ang lahat ng nangyayari ay umiinog sa kanyang presensya. Habang sinisid ng dilim si Carla at hinila ng mga kamay si Mae papasok sa pader, ang kwarto ay tuluyang naging isang bagay na hindi na maituturing na bahagi ng mundo. Ang sahig ay gumagalaw, humihinga. Ang hangin ay parang may pako, masakit sa balat, at bawat paghinga ay parang lumalalim ang sugat ng kanyang pag-iral. Nakalimutan mo na kung sino ka, bulong ni Ma'am Leah habang dahan-dahang lumalapit. Pero ang lugar na ito, hinding-hindi ka kinalimutan. Mabilis ang tibok ng puso ni Diane. Lahat ng nais niyang gawin, tumakbo, sumigaw, humingi ng saklolo, ay parang sinasakal ng presensya ng guro sa kanyang harapan. Ngunit sa likod ng takot, isang bagay ang bumangon sa kanyang loob, galit. Hindi para sa mga nilalang na nasa paligid niya, kundi para sa katotohanang itinago sa kanya ng sarili niyang alaala. Hindi siya basta biktima. Isa siyang bahagi ng kabuuan, pero may natitira pa ring kapirasong kaluluwa sa kanya na ayaw magpaubaya. Mabilis niyang kinuha ang natitirang kandila mula sa sahig at sinindihan ito gamit ang lighter ni Carla. Nilapitan niya ang altar at dinukot ang larawan niyang nag-iba ang anyo. Hawak-hawak ang litrato, hinarap niya si Ma'am Leah. Kung ako ang susi, ako rin ang pipili kung ano ang bubuksan. Nagulat si Ma'am Leah. Hindi mo yan kayang gawin. Pwes, subukan natin. Isinubsob ni Diane ang larawan sa apoy ng kandila.
Agad itong nagliyab at kasabay ng apoy, sumigaw si Ma'am Lia, hindi sa sakit kundi sa takot. Ang buong silid ay nagsimulang manginig. Pumutok ang mga bintana, nagbitak ang mga pader, at mula sa kisame ay bumagsak ang mga lumang libro at kagamitan. Ngunit habang nasusunog ang larawan, nagsimulang umiyak si Diane. Dahil sa bawat pagsunog ng piraso ng kanyang imahe, nararamdaman niyang may parte ng kanyang alaala ang nawawala. Ang pangalan ng kanyang mga magulang. Ang tunog ng kanyang tawa. Ang dahilan kung bakit siya narito. Isa-isang naglaho sa loob niya habang nasusunog ang larawan. At sa huling sindi ng apoy, biglang bumulusok mula sa pader si Mae, buhay, pero nawawala ang boses. Lumuhod siya sa tabi ni Diane, tinapik ito sa balikat, pilit na sinasabing tama na, ngunit walang salitang lumalabas. Mula sa sahig, unti-unting gumapang paakyat si Carla, nanginginig pero buhay rin. Ngunit ang mga mata niya ay hindi na kanya, parang may ibang naninirahan sa likod ng mga ito. Lahat ng papalit, may katumbas, bulong ng boses sa likod ni Diane. Hindi na si Ma'am Lia. Isa ng mas malaki, mas matandang tinig. Parang mula sa mismong dingding. Sa bawat kaluluwang inililigtas mo, isang bahagi ng sarili mo ang mawawala. Napahawak si Diane sa dibdib niya. Walang sakit, pero pakiramdam niya iisa na lang siyang sisidlang walang laman. Ngunit hindi na siya umatras. Tumayo siya, hawak pa rin ang nagsisinding kandila at hinarap ang altar. Kung ito ang presyo ng paglaya, tatanggapin ko. Pikit mata niyang itinulak ang altar, kasabay ng pagsigaw ng buong pangalan niya, ang pangalang noon pa niya nakalimutan. Sa sigaw na iyon, nagsimulang gumuho ang buong kwarto. Tumalsik ang mga libro, nasunog ang mga lumang papel, at ang pader ay bumukas ng 100, isang lagusan na hindi niya alam kung saan patungo, pero mailiwanag. Ngunit bago siya tumakbo, lumingon siya. Si Ma'am Lia, na ngayon ay unti-unti nang nawawala, ay tumingin sa kanya, at sa huling sandali, ngumiti. Hindi ngiting masama, kundi ngiting mapayapa. Salamat, bulong nito. At tuluyan siyang naglaho. Tumakbo si Diane, hawak ang kandila. Sina Carla at Mae ay kasunod niya, pilit na humahabol. Sa paglabas nila sa lagusan, huminto ang ingay, nawala ang bigat sa paligid, at bumungad ang liwanag ng araw. Ngunit sa pagdilat nila ng mata, wala na sila sa paaralan. Nasa isang abandonadong lot sila, puno ng damo at haliging sira. Wala ni anino ng eskwelahan. Wala ni isang gusali. At sa bandang likod nila, may karatula na halos natabunan na ng damo. Dito itinayo ang paaralang San Bartolome, isinara, 1,996, matapos ang pagkawala ng 23 estudyante at 4 na guro. Biglang lumamig ang hangin. At mula sa likod ng damo, may narinig silang mga yabag. Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan nila? Sa tingin mo, makakaligtas pa kaya sila? Tahimik. Yun ang unang bagay na napansin ni Diane. Wala na ang pag-ungol ng mga pader, ang halakhak na parang galing sa ilalim ng lupa, o ang mga matang sumusunod sa bawat galaw nila. Tanging hangin na lang ang kasama nila sa lumang lot, kung saan minsang tumayo ang paaralang San Bartolome. Tumigil siya sa paglalakad at huminga ng malalim, pero kahit tila ligtas na sila, may parte sa kanya na parang naiwan pa rin sa loob ng paaralang iyon, parang may pinto ang hindi pa tuluyang naisara. Si Carla ay tahimik lang, nakaupo sa bato, hawak-hawak ang kandilang wala ng apoy. Hindi pa rin bumabalik ang normal na anyo ng kanyang mga mata, madilim pa rin ito, parang salamin ng isang mundong hindi dapat makita. Si Mae naman ay hindi pa rin nagsasalita. May mga pilat na sa kanyang pisngi, galing sa mga sugat na hindi nila maipaliwanag kung kailan o paano nangyari. Pero buhay sila. At sa kakaibang paraan, buo pa rin sila kahit may mga pirasong hindi na mababalik. Habang pinagmamasdan ni Diane ang lugar, unti-unti siyang nakaramdam ng pagbigat ng dibdib. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa biglang pagdaloy ng mga alaala. Nakita niyang muli sa isipan ang batang babaeng umiiyak sa silong ng gusali, hawak ang laruan, naghihintay sa magulang na hindi dumating. Siya, yun. Siya ang batang inabandona, hindi ng pamilya, kundi ng panahon.
Nawalan siya ng pagkatao, ng pangalan, at sa maraming taon, naging bahagi siya ng isang kwento ng kababalaghan na paulit-ulit nangyayari. Hanggang sa muling isinilang ang kanyang sarili sa katauhan ni Diane. Ngayon, alam na niya, ang buong eskwelahan ay hindi basta haunted, ito'y isang bitag ng mga kaluluwang naligaw, mga inosenteng nilalang na ginamit ng kung anong nilalang sa ilalim ng lupa, nilalang na gutom hindi sa laman kundi sa pagkakakilanlan. At siya, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay naging susi para mabuksan muli ang pintuang matagal nang nakasara. Sa loob ng ilang araw, naglakad-lakad sila sa mga karatig baryo, hanggang sa may isang matandang babae ang kumukop sa kanila. Ayon sa matanda, noon pa raw usap-usapan ang San Bartolom, na bawat 30 taon, maikpanibagong hanay ng mga kaluluwa ang hinahanap nito. Hindi raw ito kayang pasabugin, sunugin o sirain. Dahil ang pinakaugat ng kasamaan nito ay hindi sa lupang kinatatayuan, kundi sa mismong kasaysayan ng mga taong pumasok doon. Matapos ang ilang linggo, nakabalik sa lungsod sina Diane, Carla at Mae. Iba-iba ang kwento nila sa mga tao, isang field trip na nawala ang direksyon, isang gabi ng kababalaghan, isang aksidenteng hindi nila matandaan. Walang naniwala. Pero hindi na nila kailangan ang paniniwala. Sapat na ang katotohanang hindi sila nabura. Sapat na ang paghinga. Subalit kahit malayo na sila, may mga gabi pa rin na hindi sila makatulog. Si Carla ay minsang nahuli ng kanyang lola na kinakausap ang sarili sa salamin. Si Mae ay nahuling naglalakad sa 10 oras ng gabi, parang may sinusundan na hindi niya makita. At si Diane, siya na ang pinakakalma sa lahat, ay minsang napatingin sa classroom nila sa bagong paaralan at bigla siyang natigilan. Sa harap ng blackboard, may babaeng nakatayo. Nakaputing bestida. Hindi gumagalaw. Nang kumurap siya, wala na ito. Akala niya ilusyon lang. Hanggang sa umuwi siya, at sa kanyang desk, nakita niya ang lumang litrato na halos sinunog niya noon sa altar. Buo na ito. Malinis. At sa ilalim ng litrato, isang bagong pangalan ang nakasulat. Ma'am Diane. Ano sa tingin niyo, tapos na nga ba ang bangungot? O nagsisimula pa lang muli sa panibagong mukha? Ikaw. Kung ikaw ang nasa lugar ni Diane, anong gagawin mo? Sa palagay mo, makakatakas pa ba siya sa kapalarang mukhang sinimulan na niyang yakapin? I-type mo sa comments kung gusto mong makita ang kasunod ng kwentong ito, dahil baka ang susunod na pumasok sa eskwelahan, ikaw na.